الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay dadako na po tayo sa Aralin 12, ikalabing-dalawang aralin na po tayo. Dadako na po tayo sa paniniwala sa kahihinatnan o tinatawag na al-qada wal qadar. Yan. So ito ay nagkaroon ng opinion dito ang ating mga ulama. May pagkakaiba ba ang qada at ang qadar? Sabi ng ilan sa mga scholar natin ay wala pong pagkakaiba. Meron naman nagsabi na mayroon itong pagkakaiba. Qadar. Ang qadar ay ang pagtatakda ng Allah sa mga bagay bago pa ito mangyari. At ang pagtatala ng mga ito sa pinanatiling talaan. Itinakda na ng Allah ang lahat ng bagay 50,000 taon bago pa niya nilikha ang kalangitan at ang mundo. So lahat po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nakatakda na po bago pa malikha ang mundo. Bago pa malikha ang mundo. So mundo pa po muna bago tayo. Bago pa malikha ang kalawakan, bago pa malikha lahat ng bagay na nandito sa mundo, ay nakatakda na po lahat. Gaano pa katagal? 50,000 years. Subhanallah. 50,000 taon, tapos na lahat. Kung ano yung mangyayari, sino makakapasok sa paraiso, sino makakapasok sa impyerno, anong gagawin mo, anong mangyayari sa iyo, anong mga mangyayari sa bawat isa sa atin dito sa mundo. Ito ay mamamatay sa ganitong araw, ito ay mamamatay sa ganitong araw, ito ay makakapag-asawa kay ganito. Lahat yan ay tapos na po at nakatakda na po lahat yan, nakalagay na po yan sa talaan ng lahat na sa talaan ng takda natin. 50,000 taon bago pa malikha ang mundo. Subhanallah. Tapos na po lahat mga kapatid. Ang Allah tagapaglikha ng lahat ng nilikha at lahat ng kanilang mga gawa. Kaya't anuman ang kanilang gawin, mabuti man o masama, ay naayon sa kanilang itinakda. Lahat ay nakatapos na po yan mga kapatid. Yung tao mamatay na kafir, tapos na po yan. Hindi natin alam, kaya nga lahat ng bagay dito sa mundo nakatakda na yan eh. Hindi mo pa mahahatulan yung tao hanggat hindi pa namamatay yan. Ha? Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Mamata rin na sumada taksi bukada. Hindi alam ng tao na mangyayari bukas. Pero nakatakda na po yan lahat. Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo alam kung na ganitong araw na to ay matatanggap ka sa trabaho, na makakapag-asawa ka ganito. Lahat ay hindi mo in-expect lahat yan. Yan ay nakatakda na sa'yo lahat. Sabi ng Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan, nilikha namin ang lahat sa pamagitan ng qadar. Yan. Lahat ay nakatakda na po lahat. Ganyan po sa Islam. Kaya nga po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa relihiyong Islam lang po tayo, ay hindi nagbibigti, hindi nagpapakamatay. Dito, pagka umabot na po kayo sa iman, paniniwala sa takda o tadhana. Pag umabot ka na sa antas na ito, na ikaw ay isang mananampalataya, na lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay nakatakda, bakit ka magbibigti? Bakit ka magpapakamatay? Nalugi ka, ba't ka magpakamatay? Iniwan ka ng asawa mo, ba't ka magpapakamatay? Namatay ang pinakamalapit na kamag-anak mo, ba't ka magpapakamatay? Ba't ka magbibigti? Ba't ka maglalaslas ng pulso? Bakit mo gagawin yan? Tandaan mo na lahat ay nakatakda. Normal na tayo ay malungkot. Normal na tayo ay umiyak, pero yung magpakamatay ka, tatalian mo yung liig mo at magbibigti, hihiwain mo yung pulso mo at magpapakamatay, ba't mo gagawin yan? Hindi mo ba alam na lahat ng nandito sa mundo ay nakatakda? Nakatakda na mangyayari sa iyo yan. Nakatakda na susubukin ka ng Allah sa bagay na yan. Kaya obligado na maniwala tayo sa takda at tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong nakikita ganyan, nagbibigti, nagpapakamatay, umiinom ng laso, naglalaslas ng pulso. Subhanallah. Bakit? Hindi mo matanggap ang takda ng Allah? Isa itong kawalan ng pananampalataya. At ang sino man na hindi niya matanggap ang takda ng Allah, kafir. Labas siya sa Islam. Mga bahagi ng qadar, ang paniniwala sa qadar ay nangailangan ng una, alam ang Allah subhanahu wa ta'ala, nababatid niya ang lahat na nangyari at kanyang kaalaman ay sakop ng lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. So lahat ay batid ng Allah subhanahu. Walang lingid. Lahat ng mangyayari sa atin, hindi yan lingid sa Allah.
Hindi mo ba nalaman, sabi ng Allah, na nabatid ng Allah anuman ang nasa kalangitan at mundo? Katiyakan, ang lahat ng ito ay nakapanatili sa isang talaan. At ito ay madali lamang sa Allah. Dito sa librong ito, ang sabi, ang kada daw ay tumutukoy sa pangkalahatang pangyayari na itinakda ng Allah, katulad ng lahat ng nabubuhay ay mamatay. So, pangkalahatan, lahat ng nabubuhay sa mundo ay mamatay. Ilan na ito sa halimbawang binigay niya. Samantala, ang qadar ay tumutukoy sa mga particular na nangyayari sa itinakda ng Allah. Ang pagpapatupad ng al-qada, katulad ng isang tao ay mamatay sa isang particular na lugar at oras. So, gustong ipaliwanag dito sa libro na ang qada ay lahat na po nang natapos na po. Na lahat ay mamatay, lahat ay, kumbaga, natapos na po yung takda sa kanila. Yun naman yung qadar, sabi dito sa libro niyo, yung mga bagay na nangyayari araw-araw. Nangyari ito sa kanya, nangyari sa kanya to, nangyari sa kanya to. Yan yung mga tinatawag nilang qadar. Qadar na po yan sa iyo. Qadar na kay ganito to. Qadar na nagtagumpay, qadar yan sa qadar yan, qadar yan, qadar, ganun. So yung araw-araw po na nangyayari sa atin na hindi natin mga ini-expect, ay yan po ang qadar. Ang qada daw ay lahat ay tapos na po. Yan. Itinalaga ng Allah ang mga bahagi ng lahat ng bagay sa aklat na itinakda. Yan. Sabi ng Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Walang anuman na nagaganap sa mundo o sa iyo maliban ito ay naitala na bago pa man namin pangyarihin. So lahat po ay nakatakda na po yan. Bago pa mangyari sa iyo yan, tapos na yan, na mangyari na sa iyo, nakalagay na po yan sa talaan. Kaya kumbaga, hindi yan lingid sa kaalaman ng Allah at nakalagay na po yan. Walang anuman ang mangyayari sa mga kalangitan o sa mundo kung hindi ninais ng Allah. Ang anuman na naisin ng Allah ay magaganap at anuman ang naisin niya ay hindi mangyayari. Ang hindi niya naisin, hindi mangyayari. Lahat lang na naisin ng Allah mangyayari. Ang hindi niya na naisin, kailanman hindi mangyayari yun. Sabi ng Allah, "Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Katotohanan ng kanyang kautusan, kung nais niya isang bagay, ay sasabihin lamang niya, mangyari. Kun. Mangyari. Dalawang letra lang sa Arabic. Kaf, nun. Kun. Ito ay magaganap at hindi mapipigilan yun. Pag ayaw mangyari ng Allah, hindi mangyayari yan. Pag ayaw pa ng Allah mamamatay ka, kahit nalaglag ka pa sa taas ng eroplano, kung hindi pa naisin ng Allah na ikaw ay mamatay, hindi ka mamatay. Kahit nalaglag ka lang sa mababang puno at ninais ng Allah mamatay ka, ay mamatay ka talaga. Ang Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, walang ibang tagapaglikha maliban sa Kanya, o kaya naman ang ibang Panginoon maliban sa Kanya. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, walang sino man sa inyo ang kanyang lugar sa paraiso o sa impyerno ay hindi itinalaga para sa kanya. Lahat po ay meron ng nakatakda para sa kanya. May naghihintay na sa kanyang impyerno o kaya ay paraiso. May lalaki nagtanong sa kanya, maasahan ba natin ito? Ang hindi na tayo magsisikap na makamit ang paraiso. So kung nakatakda na pala yan, so pwede na hindi na tayo magsumikap. Ika nga, sabi ng isang sahaba, nakatakda na pala eh. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Sa halip ay magsumikap kayo ng mabuti dahil ang bawat isa sa atin ay binigyan ng pagkakataon gumawa kung papaano siya nilikha. So dapat ay magsumikap ka pa rin. Kasi yun ang daan para makamit mong paraiso. Hindi yung matutulog ka na lang. Hindi mo naman alam kung paraiso ko o impyerno eh. So gawin mo lahat ng bagay na magdadala sa iyo sa paraiso. Kasi pag hindi ka gumawa ng bagay na magdadala sa paraiso, saan pa mapupunta mo? Impyerno. Waliyadu billah. Ilayo na tayo ng Allah sa bagay na ito. Ipinakahulugan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang sino man na makakababatid sa kanyang tadhana. Kaya dapat na gawin ang kanyang makakaya upang ikalugod ng Allah. Dahil ang tadhana ng lahat ng bagay ay tanging ang Allah lamang nakakaalam. Ang taong itinatanggi ang qadar, so anong hatol sa taong itinatanggi ang qadar? Si Umar bin Khattab, sabi niya, kahit na ang tao pa ay nagmamayari ng ginto na kasing laki ng malaking bundok na Uhud. Sino nakapunta sa inyo na Medina? Napakalaki ng bundok na Uhud. At ginamit niya ito sa landas ng Allah. Nagbigay siya ng sadaka, nagbigay ng tulong, ay hindi ito tatanggapin sa kanya kapag siya ay hindi naniniwala sa qadar. Ibig sabihin, useless. Kahit na ikaw ay gumawa ng pagsala, gumawa ng pagtulong, kahit gawin mo pa lahat ng mabuting bagay sa mundo, kung hindi ka naman naniniwala sa takda ng Allah na lahat ay nakatakda, sabi mo, bakit nangyari ganito? Bakit ganito? Yan yung mga taong hindi naniniwala sa takda. Puro bakit. Bakit? Puro bakit. Bakit nangyari? Bakit sana? Lahat nakatakda, kapatid. Nakatakda po lahat. Dapat po maniwala tayo sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang ating iman at ang ating paniniwala
Anim po. At pang-anim dito ang paniniwala sa takda. Mabuti man o masama. Maaaring mabuting dumating sa'yo, maaaring masama. Ano yung masama? Namatayan ka, nabangkrap ka, iniwalayan ka ng asawa mo. Subhanallah. Lahat ay sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sa atin dito sa mundo ang hindi dadaan sa pagsubok. Naway hilingin natin sa Allah na ang pagsubok lamang na ibigay niya sa atin yung mga bagay na kaya natin. Si Ubadah bin Samit, sinabi niya sa kanyang anak, "O aking anak, hindi mo malalasap ang tamis ng pananampalataya hanggat hindi mo napag-isipan na kung ano ang sinapit mo ay hindi ito iyong kabiguan. Kung ano man ang sinapit mo, hindi ibig sabihin na kabiguan para sa iyo yan. At kung ano ang kabiguan mo, ay hindi ito ang sasapitin mo. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nabigo, impyerno ka na." Narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi, ang unang bagay na nilikha ng Allah ay ang panulat. Ang unang-unang nilikha ng Allah ay panulat. Kalam. Panulat ang unang nilikha ng Allah. At inutusan niya itong magsulat. Ito ay nagtanong. Inutusan ng Allah yung kalam, yung panulat, ano ang isusulat niya? Ay inutusan niya, sabi niya isulat mo. At nagsalita ang panulat, aking Panginoon, ano ang dapat kong isulat? Kanyang winika, isulat mo ang lahat ng kahihinatnan ng lahat ng mga bagay hanggang sa pagsapit ng tagdang oras. Isulat mo, sabi niya lahat. Lahat ng mangyayari hanggat sa araw ng pagkagunaw ng mundo, isulat mo na lahat. Isusulat niya. Sino man ang mamatay na maniniwala sa iba maliban dito ay hindi nabibilang sa akin. So sino man ang mamamatay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na hindi naniniwala sa itinakda ay hindi kabilang, hindi kasama sa akin. Ibig sabihin, pag hindi kasama sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya tutulungan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Ang propeta ay inosente sa kanya. Kasi bakit? Hindi Muslim. Kaya mga kapatid, ano man ang itinakda ng Allah sa atin, tanggapin natin. Lahat po yan ay nakatakda na po. Na may mamamatay sa'yo, na mangyayari sa'yo to. Obligado pong tanggapin natin. Normal po na umiyak. Normal na malungkot, pero hindi normal na magwawala ka, pupunitin mo ang damit mo, susuntukin mo, sasampalin mo ang sarili mo, magreklamo ka, pagpapakamatay ka. Anong mapapala mo pag nagpakamatay ka? Pag nagpakamatay ka, saan sa tingin mo? Saan ka mapupunta sa tingin mo? Ang taong pinatay niya ang kanyang sarili dito sa mundo, yan ang parusa ng Allah sa kanya. Ulit-ulitin mo yung gawin sa kabilang buhay. Yung nagbigti, paulit-ulit ka magbibigti sa kabilang buhay. Yung sinaksak niya ang kanyang sarili, paulit-ulit yung sasaksakin ang kanyang sarili sa kabilang buhay. Yung nagbaril sa ulo, paulit-ulit yung babarilin ang kanyang sarili sa kabilang buhay. Subhanallah. Imagine, papayag ka ba na pag binaril mo tapos naramdaman mong sakit, tapos ibabalik ng Allah ang buhay mo, tapos babarilin mo ulit ang sarili mo? Kaya mo yun? Kung gaano kasakit? Wala quwwata illa billah. Ilayo tayo nawa ng Allah sa ganitong gawain. Ano man ang bagay na dumating sa atin na pagsubok ng Allah, tanggapin natin. Magsabar tayo. Dito itinataas ng Allah ang ating antas. At sabi naisalisay ni Wahab, ni Ibn Wahab, ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino man ang hindi maniwala sa qadar, naisalisay ni Ibn Wahab na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sino man ang hindi maniwala sa qadar o takda, maging ito man ay mabuti o masama, ay susunugin ng Allah sa apoy sa impyerno. Subhanallah. Ang sino man na hindi maniwala sa takda, susunugin siya ng Allah sa kabilang buhay. So sana mga kapatid ay naunawaan natin na napakahalaga ng qadar, na maunawaan natin. Kasi lahat ng nangyayari sa mundo, alam natin, may maganda dyan, may masama dyan. So dito ang nasusubok talaga ang ating pananampalataya. Itanim mo sa puso at isipan mo na nakatakda na po lahat yan. Naway mamatay tayo na mananampalataya at tanggap po natin kung ano pong nakatakda para sa atin. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.